Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 28 ng Enero 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:55 ng umaga. Araw po ngayon ng Miyerkules at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol po dito sa sinasabi ni Leandro Libiste, yung de facto martial law. Ang sabi niya ay we are under de facto martial law according to Leandro Libiste. Ay tatalakayin po natin yan. Ang title ko po ngayon ay de facto martial law of Leandro Libiste. Ngayon ay tinignan ko po ang ibig sabihin ng de facto. Ginugol ko at maraming meaning. Pero ito na ang pinakamalapit na meaning. De facto means in effect without proclaiming. Yan po it is in effect without proclaiming. Yan po ang ibig sabihin ng de facto. Now, another meaning is invisible decree. Yan po na susog dun sa what is the de facto martial law. Ang ibig sabihin ni Libiste ay nasa martial law tayo pero hindi pa na-proclaim. Yan po Ngayon ay okay, ay wala namang problema dyan eh. Kasi nga, yan lang ang pananaw niya. O yan yung nasa isipan niya. Aywan ko lang kung may nagdidikta sa kanya, Pero sa palagay kong sa ganyang edad, 31 lang ata yan eh. Yang ganyang edad ay lalo na yan hindi naman siya abogado. Hindi niya alam yan. Wala siyang alam dyan. May nagdidikta sa kanya. At kung ano man yung dinidikta sa kanya, ay yun ang sinasabi niya. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan sa ganyan, bata pa, malakas na ang loob. Pero aywan ko lang kung ganyan talaga ang training sa kanya. Bata pa, pero ini-involve na niya ang sarili niya sa parang matanda. Dapat yan, ang magsalita ng ganyan, yung nakaranas ng martial law. O nakita ang martial law, o pinag-aralan talaga yung martial law. Opo, ay hindi eh. Batang-bata, wala namang alam dyan sa martial law o hindi niya naranasan, maaring kwento-kwento lang at yan na nga ang sasabihin niya, we are under de facto martial law. Yan ang kanya, ang sinasabi niya. Ngayon, ay dahil siya ay congressman, ay mabigat po yan. Mabigat yan. Kasi nga, marami ang nagsasabi na parang lumalaban sa gobyerno. Opo, na wala naman. wala naman po eh. Ako nga natatawa lang ako dyan eh. At yan po ang ipapaliwanag ko ngayon sa inyo. Na yang ganyan, sa kaisipan lang po yan eh. Sa kaisipan niya, we are under a de facto martial law. Sa kanyang pag-iisip. Kung totoo man yan. Pero nga ay wala siyang karanasan eh. Paano niya maiisipan yan? Ngayon, may nagdidikta sa kanya.
mayroong nagsusulsul sa kanya na yan ang sabihin. Opo. Aywan lang natin ano ang purpose. Ang isang purpose siguro ay para sumikat siya. Ang isang purpose din ay para magamit siya o kasi ngayon po kasi ako wala na akong duda, kaalyado niya ang Duterte. Wala na akong duda. Dati nagdududa ako, pero ngayon wala nang duda. Kasi nga, yung mga power company niya, yung mga lisensya niya, yung mga kung ano man yan, ay pinagsama-sama na nga po eh. Lahat po eh. Hindi ba? Pati construction company ata na magtatatag ng solar panel sa iba Sambales siya ang gagawa eh. Na ano yan ay kalukuhan lang po yan. Paano isang tao na siya na ang may lisensya, siya ang aangkat ng mga siya ang aangkat ng mga solar panel, tapos bibigyan mo pa siya ng karapatan para gagawa ng generating solar panel? Kalukuhan na po yan. Hindi ba? May franchise na siya. Ay paano naman yung iba? Hindi ba? Kalukuhan yan. Wala pong ganyan. Ako po alam ko yan kasi pinag-aralan ko po yan eh. Bilang isang electrical engineer at bilang ako ay napasabak sa project management team. Opo, pinag-aralan ko po 'yan. Ano ang batas, ano ang legal, at ako din ay napasabak din ako sa Saudi Arabia ng design kasama ko, mga designer. Kaya alam ko 'yan. Opo. Pero marami akong natutunan sa project management team. Nagturo din ako ng mahigit 5 taon ng engineering sa Sambales, doon sa probinsya namin. Kaya nga kako ay marami akong alam dyan. Opo, na yun naman ang gusto kong i-share sa inyo, pero hindi na. Ito na lang word of God ang i-share ko. Ang masasabi ko lang po dyan, kaya hawak siya ng Duterte kasi nga pinaburan siya ng pinaburan. Opo, na labag na sa batas. Kayo po ang mag-decide na isang tao na batang-bata, walang kaalaman sa electrical engineer o hindi namang abogado, o papayagan mo na magtayo ng kumpanya at papayagan mo ba na bigyan ng license na siya lang ang aangkat? Ang sabi niya kasi, narinig ko sa kanya, yung license niya, yung pabor na nakuha niya sa gobyerno, ang sabi niya pero kahit na totoo yun, hindi rin uobra na siya daw ang aangkat ng mga solar panel. Opo, at siya lang ang may franchise at magbinta. Paano mangyari yan? Adi patayin mo na ang negosyo ng iba. Hindi ba? Ay yan nga, ay napaboran siya At yun ngayon, ang ibinibinta ata niya. Pero hindi na malaman nga kasi nga, paiwas-iwas siya At ngayon nga, hindi ako naniniwala na dito sa we are under a de facto martial law. Kaya nga, ang rason ko dyan, nasa isipan lang niya yan. Bilang ako, ay second year high school ako Noong 1972, nung dineclare po ang martial law. Kaya alam ko yung martial law. Naobserbahan ko yan. At may karapatan ako na magsalita, ikumpara ano yung martial law at saka ano yung hindi martial law. Ay siya naman ay de facto. Ayan po ang mga trabaho ng mga abogado. Niloloko lang ang mga salita. Kukuha ng salita na siguro ito, Grego pa ito o ano ito kung saan galing ito O kung ano bang kanyan, de facto ay baka Latin pa ito Hindi ba?
o Espanyard o Espanyol, ay ganyan po ang trabaho ng abogado eh. Opo, ganyan eh. Lulukuhin yung mga salita. Lulukuhin lang para hindi mo maintindihan. Para maging sikat siya. Doon po sa amin, doon sa bayan namin, yung, aywan ko kung gobernur o mayor, nagtayo ng palengke. Nagtayo ng palengke. Malaki po. Yung palengke ay steel truss po eh. Kaya makabago at matatag. Hindi nasisira eh ng hangin kasi nga ay kauna-unahan na steel truss eh. Matagal na pinatayo. Pero ang tawag namin, agura. Agura. Ay ako, mahilig akong mag-research eh. Ay ano ba kakoy tiyang agura? Ay ni-research ko, ay Greek word ata. Means market. Ayun, ganun po eh, hindi ba? Kaya ngayon, ay simply identify saan nanggaling yung agora ay doon kay governor o doon kay mayor. Adi sikat siya, hindi ba? Public market pala ang ibig sabihin ng agora. Pero ginagamit nila para nga maging sikat eh. Hindi ba? At ito naman ngayon, si Leandro de Bistre, para sikat naman, de facto naman ang ginamit niya. Ayan po eh, hindi ba? Binabalik doon sa salita na hindi natin alam na kailangan pa nating i-research o kaya alam nyo po, ang salita po kasi ay mahiwaga. Kung minsan parehas yan pero may mas diin. May mas diin. Nadidiinan yung ibig sabihin ay we are under a martial law but without proclaiming it or in effect. Ang sabi nga sa it is in effect without proclaiming. Yun po ang nasa Google. Di sikat siya, hindi ba? Ganun lang po yan. Pero nga, nasa kaisipan lang niya yan o naandun sa nagmamanipulate sa kanya. O doon sa mga, siguro, attorney rin ang nagsusugo sa kanya na ito ang sabihin mo. Hindi ba? Ay mali po yan. Mali po yan. Ito at ito, ipapasok ko na yung Biblia po, ipapasok ko na. Alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, yung kaisipan ba natin ay kung pinapasukan ng masama, yan ay kasalanan na? Hindi po. Hindi po. Natural lang yan. Kasi nga ay we are under, ang tao po kasi ay nalulong sa kasalanan. Kaya hindi maaalis yan. Naandun sa isipan mo yan na gumawa ka ng masama. Pero hindi kasalanan yan. Hindi kasalanan. Ngayon, kung yan ay pinagbuti mo o chiniris mo o kaya ay umisip ka na isasagawa mo, yun po ang kasalanan. Pag you have decided in your heart to do it, yun na ang kasalanan. Pero yung iisipin mo lang, wala yun. Kasi talagang sumasagi talaga yan eh, sa isipan eh. Ngayon, ito si Leandro Libiste, ay nasa isipan lang niya yan eh. Nasa isipan lang niya na we are under martial law. In effect, but not proclaim. Ay walang kwenta yan, hindi ba? Nasa kaisipan niya yan eh. Bahala siya dyan. Hindi ba? Bakit ang gusto niya kasing palabasin dito, na kasalanan ni Marcos ito. Kasalanan ni Marcos yan kasi nga we are under a martial law without proclaiming it. Kasalanan ni Marcos ay wala po kasi nasa kaisipan mo lang yan eh. Hindi nga natin alam kung
nasa isipan ni Marcos kung gusto niyang i-proclaim eh. Hindi ba? At kahit na nasa isipan niya yan ni Marcos na later on i-proclaim niya ang martial law, wala pa siyang kasalanan dyan. Kasi nga hindi pa niya iginugusar. Hindi pa niya, mamaya mahahagip natin yan dito sa James. Hindi pa niya ginagawa ng paraan. Hindi pa kasalanan yun kung may balak man si Marcos na i-proclaim ang martial law. Yun po ay lalo na ito. Iniisip lang ni Leandro na we are under a martial law. Ay, bahala sa dyan. Kaisipan niya yan eh. Hindi ba? Yan po para ihiwalay ko yung kaisipan kisa doon sa nasa isipan mo na pero nagdesidido ka na o decided ka na, you have decided to do it. Yan po ang umpisa ng kasalanan. Okay, Proverbs 23 verse 6 at saka 7. Do not eat the bread of miser. Ngayon ay baka hindi maintindihan itong miser, ay evil man po yan o kaya ay evil eye yung miser. Sa iba, ang pagkasulat ay yung grudging man, yung parating nagko-complain. Opo, grudging. Pero yan ay evil man yan. Do not eat the bread of evil man, nor desire his delicacies. Wag niyong gustuhin yung kanyang mga kinakain. For as he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. Ayan po hindi lahat ng sinasabi ng mga tao ay okay. Hindi Tingnan mo muna kung evil man ba yan o hindi. At pag evil man yan, nakita mo, huwag ka nang makinig dyan. Kasi sasabihin sa'yo, kumain ka at magpakabusog ka. Pero hindi naman ganun ang gusto niyang sabihin. Ayan po kaya nga iniisip lang niya yan na we are under a martial law. Without proclaiming it. But we are in effect under a martial law. Ay bahala siya. Bakit natin kakainin yan? Bakit natin papatusin yan? Bahala siya. Ipaliwanag niya yan. Pero ako, hindi ko nakikita yan. Hindi. Wala sa kwan. Ang nakikita ko ngayon, yung mga alipuris ni Duterte, yung mga dati niyang galabay, nawalan na ng dilhensya. Na dati, yung first 3 years ni Marcos, sila ang kumukubra. Ay na-check sila, hindi ba? Hamak po si Joel Villanueva, hindi ba? Si Joel Villanueva nagpapanggap hindi ba? Ay yung pala, nung nagpatotoo yung mga, at totoo po yan kasi nga nagbalik na Nagbalik na ng pira Paano niya papasubalian yan? By the 100 million, nagbalik na yung mga kakutsaba niya. At kung ang nagpatotoo po ay yung kakutsaba niya o yung partners in crime niya, paniniwalaan po ng tao yan Alangan na pa na magsisinungaling yung na ibabalik pa yung pira na hindi totoo. Totoo po yun. Kaya nga, wala na. Itong mga alipuris ni Duterte, kumapit siya kay Duterte Kasi nga, yung sinintinsyahan na po yan ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na tanggalin na yan sa Sibak Party List. Tanggalin na yan. At pwede pong gawin yan ng ombudsman. Kasama po yan sa karapatan ng ombudsman to suspend or to remove from office airing public official. Yan po to investigate
on its own motu proprio, ang tawag nila dyan. Ay nag-decide na. Ay pagdating kay Martires, na appointed naman ni Duterte, ayan po diyan ko po kinuha. Bakit Duterte supporter siya? Nung pinalitan na ni Martires, ay silently, hindi ba? Hindi nila inihayag wala daw kaso. Sabi ni Martires, ay bakit hindi niya inihayag? Bakit hindi niya pinakita sa media? Ang sabi niya, hindi raw obligasyon. Ayun na nga Adi, motu proprio, sabihin mo, walang kaso yan si Joel. Dapat ganun. Pero nalalayo tayo, sinasabi ko lang na ayan na nga. At ito ngayon, si Leandro Libiste, ay ganun din yan. Kumuha din ng pabor yan kay Duterte. Kaya ganyan. Pero nga, ang tawag ko dyan ay evil man. Ayan po At ang evil man do not desire his delicacies. Ayan po. Ay ang delicacies niya, ayan nga ganyan magproklama ng ganyan na nasa isipan lang niya o kaya may nagsusugo sa kanya, do not for as he thinks in his heart, so he is. Ayan po. Bakit niya sasabihin na nasa martial law na tayo? Ako hindi ko nakikita ayan po para nga ay makakuha siya ng kakampi o guluhin ang administrasyon ni Bongbong, hindi ba? Kaya nga marami nagsasabi, Bongbong, wag mo kaming pabayaan, hindi ba? Ay kasi nga nakikita ng marami na si Bongbong nilalabanan na yung mga alipuris ni Duterte na ang nakikita ko dyan, gawa na po ng Diyos yan, kamay na ng Diyos. Kasi hindi naman natin alam yan hindi ba? Saan ba nagsimula yan? Ayun nga, humihiling si Sara Duterte ng 500 million confidential fund. Ang naibigay lang ata aywan ko kung ilan yung naibigay. 125 million ata. Ay simpre, kapus na kapus ka ang pira ng gobyerno hindi ba? Ngayon, ay nung sinita siya, saan niya ginamit? Ay 11 days lang ginastos hindi ba? Magpapasko pa, hindi ba? Wala nang opisina. Ayan po kaya nga hindi na po natin gawa yan. Gawa na po ng Diyos yan. At ito po ang isishare ko sa inyo, kanina sinabi ko na do not eat the bread of evil man. Nor desire for his delicacies. Wag mong naisin na kainin yung mga kinakain niya. For as he think in his heart, so is he. Ayan po Ngayon, James 1 verse 14 hanggang 15 po ito na yung patungkol sa consummation ng kasalanan. Papaano ba nagagawa ang kasalanan? Ito po napakaliwanag po ito. Kaya nga ito si Leandro Libiste, nasa isipan lang niya hindi ba? Walang kwenta yan But each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Ayan po. Lahat po tayo may desires. Pero kung hindi natin pinapansin, ay okay yun. Pero pag na-entice ka, ayan na, Ayan, Each one is tempted. Yun na ang simula ng temptation. Pag na-entice ka. Each one is tempted when he is drawn away by his own desire. May desire May desire. Hindi nawawala yan. Ay kasabay yan sa mga ibinigay sa atin May pagtitimpi, may desire din. Magkasabay yan. Hindi pwedeng walang pagtitimpi. Ay sira ulo yun, ganun. Yung mga walang pagtitimpi. Kasi nga ay walang kontrol Hindi ba? So, ibinigay ng Panginoon yan, mayroon kang desire at saka mayroon kang yung patient. Hindi ba? Patience, hindi ba? Ayan. Then, when desire
was conceived. Ayan po pinagplanuhan mo na conceive nga Hindi ba? It gives birth to sin. Ayan po. Pag siguradong sigurado ka na nagagawin mo na ito, yung desire mo, kahit ano yan, ay yun na nga, give birth to sin. Doon na nag-uumpisa ang kasalanan. When it is full grown, brings forth death. Ayan na. Kung isinagawa mo na talaga o naisagawa mo na, full blown nga full grown, brings forth death. Ayan po. Papaano nag-uumpisa ang kasalanan? Naandun sa desire. O naandun sa kaisipan mo. Ayan po, hindi ba? O ngayon, ay ito si Leandro Libiste. Ay nasa kaisipan lang niya yan Bahala sa dyan. Pero nga, ganyan na pinupul grown niya o minamagnify niya, pinapakita niya, isinasaad niya sa mga tao, ay naisagawa na niya Hindi ba? Samantalang, kung ipagpalagay nga na binabalak ni Bongbong, hindi ba? Ni Bongbong mag-martial law, ay balak niya lang ngayon. Hindi ba? Hindi kasalanan yun. Pero kung gumawa na siya ng paraan, yun ang magiging kasalanan na i-martial law. Opo. Kung ang martial law ay mali, pero nga ay kwan yan martial law is kwan yan maraming masasagasaan dyan Kaya kinoconsider natin na mali yan. Extreme lang kasi ang martial law Kung mayroon ng dangers talaga, pwedeng iproklama ng presidente yan. Ganun po Ay pero nga, ang sinasabi ko dito, yang mga sinasabi ni Leandro, walang kwenta yan. Isinusugo lang sa dyan. Hindi nga niya alam yan pero nga, nagiging sikat siya, hindi ba? At marami nagsasabi, baka daw in preparation for senatorial slate, hindi ba? Kakandidato yan ng senador, nagpapasikat. Ay pero nga, sa ngayon, ang nakikita ko dyan ay masyadong bata, hindi ba? Bata. Wala pa siyang alam dyan. Wala. Ayan na nga, hindi niya nga alam ngayon kung anong sasabihin niya, kung dinibest na niya o iniwan na niya mga kumpanya niya. Kasi nga masyadong bata Walang responsibility. Saan ang responsibility niyan? Wala. Kukuha yan dun sa kayamanan ng nanay niya o ng tatay niya at kung nagkamali siya, yun ang ibabayad niya. Saan yung pinagpaguran niya, yung pinagpawisan niya, yung pinagtrabahuan niya na kayamanan niya, yun ang dapat na responsibility. Kaya nga, dito sa US, kung bata, nakasagasa, ang kinukulong